Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pinakamabait na nakilala ko. Ngayon lang, ngayon lang. Kasi hindi ka matutulog, no? Sabi ko, hindi ka matutulog, no? Ikaw ang pinakamabait. Di matutulog yan. Amen. Okay. Ang series po natin ngayong buwan ay, ang tema po niya ay, sino po nakakalala? Anchored. 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 Amen. So, ang topic po natin last Sunday, sino po nakakaalala ulit? Hala kayo, pastor. Walang nakaalala. Firm foundation. Amen. Firm foundation. So, ang topic naman po natin sa araw na ito ay patungkol po sa pananampalataya or faith. Amen. Okay. Dapat ang ating dumadaan tayo sa tagpo ng maraming nakakaranas tayo ng mga pagsubok, mga problema, ano. But dapat yung pananampalataya natin, yung faith natin is naka-anchored pa rin sa ating Panginoon. Amen. Dapat deep, malalim ang kapit natin sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Okay. Ang ating pong teksto sa araw na ito ay makikita po natin sa aklat po na ni Mark. Mark chapter 9 verse 14 to 24. Ayan po yung topic po natin. Okay. So, sige, sa Mark chapter 9 verse 14 to 24, ang sabi po dito sa verse 14, okay, kita po. When they returned to the other disciples, they saw a large crowd surrounding them, and some teachers of religious law were arguing with them. When the crowd saw Jesus, they were overwhelmed with awe, and they ran to greet him. Verse 16, what is all this arguing about? Tanong ni Jesus yan. One of the men in the crowd spoke up and said, Teacher, I brought my son so you could heal him. He is possessed by an evil spirit that won't let him talk. And whenever the spirit seizes him, it throws him violently to the ground. So, parang nagpagulong-gulong siya sa Tagalog, ano mo? Then he foams at the mouth and grinds his teeth and becomes rigid. So I ask your disciples to cast out the evil spirit, but they couldn't do it. Jesus said to them, You faithless people, how long must I be with you? How long must I put up with you? Bring the boy to me. So they brought the boy, but when the evil spirit saw Jesus, it threw the child into violent convulsion, and he fell to the ground, writhing and foaming at the mouth. How long has this been happening? Jesus asked the boy's father. He replied, since he was a little boy. So magmula pagkabata pa. The spirit often throws him into the fire or into the water, trying to kill him. Sabi ng tatay, have mercy on us and help us if you can. China-challenge niya ang ating Panginoon. Ano? Have mercy on us and help us if you can. What do you mean if I can? Sabi ng Panginoon. Anything is possible if a person believes. The father instantly cried out, I do believe, but help me overcome my unbelief. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat Panginoon sa mga salita mo, Panginoon, na amin po nabasa sa mga oras ito. Lord, hinihingi po namin ang tulong at gabayan po, Panginoon. Kumilos po nawa ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Lord, alam po namin na may maganda po kayong sasabihin sa bawat sa amin sa araw na ito. At nawa, Panginoon, ay gamitin mo lamang po ako, Panginoon, bilang daluyan po ng papapala mo sa araw na ito. Ikaw lang po siyang maitaas at maparangalan sa araw nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang title po ng ating pag-aaralan sa araw na ito, mga kapatid, is Lord, Increase My Faith. Pwede niyo po bang sabihin po ito, kasabay ko? Lord, increase my faith. Isa pa po. Lord, increase my faith. Amen.
Sino ang gusto makaranas ng pag-upgrade na maraming aspeto ng kanyang buhay? Amen? Sino pong gusto makaranas? Wala po ata. Upgrade sa relationship, sa family, ano? Relationship sa kaibigan, relationship sa kapwa trabaho, ano? Upgraded sa health, sa mga karamdaman. Amen? Upgraded sa mga finances. Nako, yung mga tingning wala nang laman, ano? Upgraded din lalo na sa intimacy or sa intimacy natin sa ating Panginoong Yesus. Kung tayo man ay nalalayo or nalalamig, amen? I-upgrade yan. And God will upgrade and level up many aspects of our life. At ito ay totoo at nakasulat mismo sa aklat po ng ating Panginoon. At sabi ng Lord sa John chapter 10, verse 10, "My purpose is to give them a rich and satisfying life." Narinig po natin? My purpose is to give them a rich and satisfying life. So, kinreate tayo ng Lord, hindi lang po para lang lumabas tayo sa mundong ito. Nilikha po tayo ng Panginoon para magkaroon ng abundant life. Amen? And God wants us to have an upgraded life, mga kapatid. Dahil ang buhay po kay Christ, mga kapatid, ay hindi lang po siya pasaktong buhay lamang. Ganun po ang buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang buhay po kay Kristo is life of more than enough. Naniniwala po ba kayo doon? More than enough ang buhay po sa ating Panginoon and abundant. There are about almost 8,000 promises na mababasa po natin sa buong Biblia mula sa Genesis up to Revelation. Almost 8,000 po yan. 8,000 mga pangako na mababasa po natin dyan na pwede po nanyong i-claim. And even, pwede ko rin po siyang i-claim. Pero sino-sino po sa inyo mga kapatid ang naniniwala na minsan, in every promise, minsan meron siyang mga challenges. Amen? In every promised land has also a giants. Diba? Bago sila nakapunta sa lupang pangako, may mga giants. Pero salamat na lang dahil sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples na pwede rin nating i-claim, yung sinabi sa kanya sa mga disciple. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, "Don't let your heart be troubled." Amen? Don't be afraid. Yeah? Because God, through our Lord Jesus Christ, amen, has overcome the world. Ang sabi din ng Lord through Prophet Jeremiah, "I know the plans I have for you, plans to prosper." Ang daling pakinggan, no? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Amen? And to give you hope and a bright future. Wow. Ako na ata napawawa. Ang gandang pangako ng ating Panginoon yan, mga kapatid. In other words, minsan may mga challenges ang mga pangako, pero lahat ng mga challenges, amen, may blessing on the other side. Amen. There is a blessing on the other side of your doubt. There is also a blessing in the other side of your fear. Amen. Oo, may mga giants sa harapan mo, pero may pangako rin yan sa likod. Amen. Pero minsan ginagamit ng Lord ang mga pagsubok at problemang ito to stir up the faith in your heart. Amen. Katulad na lang ng nangyari sa ipinangako ng Panginoon kay Abraham. If you remember that, mga kapatid, ang sabi ng Bible, magkakaroon siya ng anak sa age ng 75. 75 years old siya nung sinabi sa kanya. Pero nirenew ng Lord yun. Sabi ng Panginoon sa kanya, at the age of 99, next year, magkakaanak ka na. So, nangyari, 25 years siyang naghintay ng pangakong yun. From 75 years old, sinabi magkakaanak ka, pero nirenew ng Lord, nagkaroon siya ng, sabi ng Lord, nung 99 na siya, next year, 100 na siya. Tama? Magkakaroon ka ng anak, 25 years yung hinintay niya. So, nung si Sarah, 10 years gap ang age nila, si Sarah is 65 before, ngayon, 89 na, next year, magkakaanak siya, anong ilang taon na? 90. 90. Eh di, 90, magkakaroon ng anak. Wait lang, napaisip ako na. 100 si Abraham, magkakaroon ng anak. Nakita ko yung mga reaction niya, natawa kayo, Amen. Parang nakakatawa, di ba? Parang kasing imposible, no? Amen. At ang sabi ng Bible, na ang kanyang asawang si Sarah, natawa. No? Hindi lang po tayo natawa. Kasi mismo si Sarah, natawa rin. Amen.
Minsan kapag nangako ng Lord sa'yo, nakakatawa. Amen? Minsan pag nangako ng Lord, God wants you to have an abundant life. Ano? Kahit savings nga ngayon, wala ako ngayon eh. Wala nga ako savings ngayon eh. Ano? Sometimes it's funny, change topic, until it works. Ulitin ko po. Sometimes it's funny until it works. May mga pangako ang Diyos minsan sa buhay natin na nakakatawa until it works. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto me. Amen? It's funny until it works. Si Isaac na ipinangako kay Abraham. Nung una, nakakatawa, katulad ni Sarah, natawa din po tayo, until it works. Lumabas si Isaac. At nung habang sigurong ginagawa ni Noah yung ark, amen? Oo, pinagtatawanan siya nung time na yun, ano? Kasi napakainit ng araw, tirik ang araw, gumagawa si Noah ng barko. At actually, ang mga tao nung time na yun, pinagtatawanan na si Noah, ano? Nakakatawa siya sa una, until it works. Nakakasunod po tayo mga kapatid. Yung first miracle na ginawa ni Jesus, ano po yun? Turning water into wine, amen? Ang sabi ni Jesus sa mga alagad, punuin nyo ng tubig yung jar. Amen? Iko-convert ko yan, magiging alak. Tubig, magiging wine. Parang hindi kayo nakakasunod, amen? Tubig, magiging wine, sabi ng Panginoon, iko-convert sa wine. Tubig, magiging wine. Para talaga si Jesus, minsan palabiro si Jesus mag-alala. Tubig, magiging alak? Parang imposible yun. Kung grapes yan, magiging alak, magiging wine, pwede pa, no? Pero kung tubig magiging wine, imposible. It's funny until it works. Ayan. Naalala niyo po yung pinakain ng Lord yung 5,000 people, ano? Actually, ang sabi po ng mga Bible scholar, approximately it is almost 15,000 people po. Yung mga pinakain ng Panginoon. Gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. Amen. Naalala niyo po yung story na yon? Na ang sabi ng Bible, i-distribute nyo ang 5 loaves and 2 fishes niyan sa 15,000 people. Amen. Kung ako yung nandoon siguro sa isa sa mga disciple, sabihin sa akin ng Panginoon, ito yung 5 loaves, ito yung 5 tinapay at 2 isda, pakainin mo 15,000 na people na yan. Siguro sasabog yung utak ko. Ano. Mind-blowing kasi. Paano mangyayari yun? Napakarami eh. Tapos, meron ka ng 5 tinapay, tapos 2 isda. Ano? Paano mangyayari yun? Siguro sabi ng mga disciple habang dinidistribute, siguro nasa harapan po yung mga masisiba kumain. Nasa harapan po sila. Brad, konti lang ha. Sabi niya siguro, konti lang ha. Marami kayo. 5 tinapay lang to, 2 isda. Sabi ng konti lang. Konti lang, Brad. Dami nyo ha. Sabi nga, ang dami, di ba ka di umabot to sa likuran, Ito yung sa'yo. Sabi ng mga alagad, ito, hanggang sa nakabot ng kalagitnaan, and hanggang sa nagugulat sila, the supply kept coming, hanggang sa nakaabot hanggang sa likuran, hanggang sa napakain ng lahat at sila ay nangabusog lahat. It's funny at first, until it works. I believe mga kapatid na ikaw yung kausap ko ngayon, na nangangailangan ng miracle, nangangailangan ng breakthrough. Amen? It sounds funny man yan sa una until it works. Mga kapatid. Kailangan mo lang sumampalataya sa ating Panginoon. To believe mga kapatid na kahit may malubha kang sakit, God will heal you. To believe mga kapatid na kahit wala kang pera, katulad ko, God will provide. Amen? God will provide. God will provide. Ayan. Believe. That in the midst of your pain, mga kapatid, that in the midst of your pain, amen, you can still rejoice. Gabi nga ng Panginoon through Apostle Paul, mga kapatid, sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. May Bible reader dito. Amen. Rejoice in the Lord always. Dahil ang rejoice, mga kapatid, is a choice. Amen. Wait. Ang sabi ni Jesus, don't worry. Ang sabi din pala ni Jesus, don't be afraid. Kung ang rejoice is a choice, worry is also a choice.
Tama po? Naniniwala ako mga kapatid na may pagpili tayong ginagawa everyday. May pagpili tayong ginagawa. Will I accept worry or reject worry? Will I accept fear or reject the fear? May pagpili po tayong ginagawa. Araw-araw mga kapatid. It's my choice. If I can choose to rejoice, I can choose to worry too. Tama? So it's the choice that I make that will determine how can fight this battle. Amen? You can choose faith over fear or you can choose fear over faith. Pwede kang mamili. It's my choice. It's your choice. Minsan natatakot ka, pero pwede din piliing manampalataya ka. Pwede mo rin piliing matakot at wag na lang manampalataya. Amen? It's your choice. May pagpili tayong ginagawa every day. But I want to tell you this mga kapatid, you cannot make it through. You cannot make it through mga kapatid. Kung puro takot na lang yung i-entertain natin sa ating puso. Amen? At kung puro pagdududa na lang ang in-entertain po natin sa ating mga puso. You can choose faith over fear. Na kahit anong gulayat ang nasa harapan mo, choose mga kapatid na manampalataya ka na meron ka mas bigger pa na Diyos kesa dyan sa gulayat na problema na yan na nasa harapan mo. And literally, sa story po ng 1 Samuel, nung nakaharap ng mga Israelites ang mga Philistine, naalala niyo po yung story na yun mga kapatid? Yung nakaharap ng mga, hindi pa po bro. Nung nakaharap ng mga Israelites yung mga Philistine, sino po nakakalala nun? 1 Samuel. Amen? David and Goliath. Amen? Naalala niyo po yung story na yan? Amen. So, hindi na po kayo mahirapan. Ano po? David and Goliath. Na si Goliath, ano po yung height? Si Goliath, 9'6". 9'6" yung height. Can you imagine that? Si Wembenyama, ilan yung height ni Wembenyama? 7 feet lang. Pero yung 9'6" si Goliath, ang tangkad. Grabe yung tangkad, 9'6" yung height ni Goliath. Kasama niya yung mga Philistine. Philistine, di ba kalaban ng mga Israelites yun? At hinamon ng mga Israelita sa Valley of Elah on that time. Ang sabi ni Goliath, okay, wag na tayo mag-isaya pa ng panahon. Wag na tayo mag-isaya pa ng oras. Okay? Sabi niya, pumili kayo ng warrior nyo. Yung pinakamalakas Yung pinakamalakas na yung piliin nyo. And then ilaban nyo sa akin. Sabi nga ni Goliath sa kanya. Ngayon, kapag natalo ko siya, yung representative nyo, yung warrior nyo, magpapaalipin kayo sa amin. Ngayon, kung ako naman ang matatalo niya, well, kung matatalo niya ako, kami ang magpapaalipin sa inyo. Sabi nga lang. Amen? Alam niyo po ang nangyari mga kapatid? Ano po ang sinabi ng scripture nung time po na yon? After po niyang binanggit ni Goliath? Alam niyo po yung nakasunod na nangyari? They were all afraid. They were all afraid. Ano po? Nung time na yun, they were all afraid. Pero ito yung malala. In 40 days. They were all afraid in 40 days. Ulitin po, 40 days. Lahat sila takot. At kung ang buong Israel ay takot, sana man lang yung presidente hindi takot. Tama? Pero kahit presidente takot Alam niyo po si King Haring Saul nung time na yon, sa sobrang takot po niya, gumawa na po siya ng letter. Sabi sa letter, naghahanap kami ng lalaban ng representative na warrior na pinamalakas. Na nalalaban dito kay Goliath, mag-apply na kayo, bilis. So Brother Doc Chris, bilis. Ayan nga, Naghahanap kayo ng warrior na lalaban for us. At kung walang lalaban, bilang hari, dapat ikaw yung lumaban. Amen? 40 days, natakot sila. Right? Ano yung gagawin nyo kung ang presidente nyo takot? Yung sabi ng hari sa'yo, sa lakabong bansa, sorry guys, hindi ko na alam gagawin, mag-pray na lang kayo dyan. Mag-pray na lang kayo, hindi ko na alam gagawin. 40 days Ibig sabihin, mas pinili na lang nilang mamuhay sa takot sa loob ng 40 days. Amen? Walang nag-step out to fight, walang nag-step out even to try para lumaban kay Goliath on that time. And then finally, yes, after 40 days, here comes David. Ito na si David. Shepherd boy. Si David, mga kapatid, a 16 years old young boy. 5'5" ang height. Ilan taon na si Brother Aaron?
16. So, bawasan mo ng isa. 15. Oo. 5'5" ang height. Anong height mo, bro? Ano, i-convert? So, yung 5'6", sabi mo na. O, babaan mo ng konti. Babaan mo ng konti. Si David. Si David. Ganon lang yung height niya, tapos ganyan lang siya. 16 years old. Young boy, ano? Sabi ng Bible, yun nandun siya para magdala siya ng tinapay at keso. So, ibig sabihin, may dala siyang tinapay at keso, ano? 40th day, nabasa ni David yung letter na ginawa ni Saul, ano? Sabi sa pagbabasa niya, naghahanap ng lalaban. O bakit walang lumalaban? Walang gustong lumaban. 40 days na tong letter na to, ah. So, nung nalaman niya yung sinabi ni Haring Saul dun sa letter, sabi niya, isama mo ako dyan, dalhin mo ako dun sa office ni Haring Saul, ano? At salamat na lang dahil sinabi sa atin at pinakita sa atin ng ating Panginoon kung ano yung naging takbo ng kanyang interview, ano, sa kanyang pag-a-apply para lumaban doon kay Goliath. Amen. At tingnan niyo po ito, yung introduction po ng kanyang interview. Sa 1 Samuel chapter 17 verse 32, paki-flash lang bro, ano? Sabi po sa interview po diyan. Si David, ang sabi po diyan mga kapatid, don't worry about this Philistine. David told to Saul, I'll go fight him. Ang sabi niya sa hari, don't worry. Wait lang. Paalala ko lang po ulitin ko lang po Si David, 16 years old. 5'5" ang height. 16 years old, young boy. Ang sabi sa hari, huwag ka mag-alala, boss. Don't worry about this Philistine. Ako lalaban dyan. I got this. Sabi nga, ano? Actually, ang sabi nga niya sa ibang translation, yung ano na yan, yung pagkakasabi yan, I will fight this uncircumcised Philistine. Tagalogin ko po. Wag na. Nasa simbahan po tayo mga kapatid. Okay, tingnan niyo po ito, ano. Ito po yung reply ng hari. Ito yung reply ng hari. Sa verse 33, don't be ridiculous. Saul replied, there's no way you can fight this Philistine and possibly win. There's no way. Ano? There's no way. Hindi yata nag-church to si Haring Saul, ano? Kasi ang alam natin, meron tayong Diyos na gumagawa. He is a way maker, mga kapatid. Ano? Amen? Ano? He can make a way for us sa mga walang daan. Amen? He is a way maker. Hindi ko alam kung nakareceive na rin kayo, mga kapatid, ng there's no way moment. Ano? Nasabihan na ba kayo ng there's no way na aasenso ka sa buhay? There's no way na makakatapos ka ng pag-aaral. There's no way na gagaling ka sa iyong kasakitan. There's no way na magkakaroon ka ng trabaho. Pero nasa Korea na kami. Amen? Nasabihan na ba kayo ng there's no way? Pero salamat na lang, may kilala tayong Diyos na gumagawa ng daan sa mga walang daan. Amen? Bakit? Anong logic po ni Haring Saul on that time? You are only boy, and he is a man of war since his youth. Yung kalaban niya, bata pa lang, mandirigma na, magmula ng kabataan siya. Amen? Pero ikaw, ngayon, you are a young boy. Alam niyo mga kapatid, hindi ko masisisi si Haring Saul eh. Hindi ko po siya masisisi. Kasi hari siya king siya. Bilang isang pinuno ng buong bansa, kailangan niya maging logical. Tama? Kailangan niya maging logical. Paano yun? Tingnan niyo po Si David, 5'5". Si Goliath naman, 9'6". Nakuha niyo po. Si Goliath, gamit niya sword. Ano? So sabihin natin, tanggalin mo na yung sword. Magsuntukan na lang sila. May imagine niyo po mangyayari? Siguro si Goliath, hahawakan niya sa ulo. Si David, hindi makaabot. Patamaan mo naman ako. So pwedeng ganun yung case na mangyari. Ano? So ang mangyayari, ganun po yung mangyayari. There's no way po talaga. At nakakalungkot man sabihin mga kapatid, kung titingnan talaga natin, wala talagang pag-asa. Ano? And I hate to say this mga kapatid, tama si Saul. Bilang isang hari. Tama yung ginawa niya. Kitang-kita naman lahat ng ebidensya eh. Wala talagang pag-asa itong si David. Kapag tinignan mo si David compare kay Goliath, there's no way. Talaga.
Buti na lang ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ano? We walk by faith. Hindi po dyan sinabi na we walk by our logic, not by sight. Hindi din sinabi dyan na we walk by our feelings, nakakatakot, but by sight. Pero hindi, ang sabi po dyan, we walk by faith, not by sight. Amen. At alam nyo minsan mga kapatid, kaya hindi po natin malabanan ng mga gulay po sa buhay natin. Ano? Because we choose to be afraid rather than to believe. Amen. Sino po ang may mata sa pangarap po dito? Amen. Ha? Pangarap mo magkaroon ng sarili mong business, pero 2 years na yan, hindi pa rin nasisimulan. Tignan niyo po ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 11 verse 4. Tignan niyo po yung sabi po dyan. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 11 verse 4, farmers who wait for perfect weather never plant. May kakilala po ba kayo ganun mga kapatid na hihintayin muna niya yung perfect weather and then tsaka lang siya magtatanim, ano? At sabi dito, if they watch every cloud, they will never harvest. Ang linaw, oh, di ba? Dapat kasi marunong tayong mag-risk. Dapat marunong tayong mag-risk para may marating tayo, mga kapatid. Kasi ang sabi dito, kung ikaw ay isang farmer tapos hihintayin mo muna yung perfect weather at saka ka lang magtatanim, ay hindi ka talaga makakapag-ani. Ever. So kailangan nag-take po tayo ng risk, mga kapatid. And believe sa ating Panginoon, mga kapatid. Masyado kang takot, kaya hindi ka makapag-serve kay Lord. Amen? Masyado tayong kinoconsume ng fear natin. Tsaka na lang bro kapag hindi na ako masyadong busy. Kaya next time na lang ako magsiserve sa ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, fear paralyzes you. Fear paralyzes you. Hindi ka makapag-try ng mga bago dahil sa takot na meron ka. Kahit nga pag-pray, minsan kinakatakutan pa natin eh. Okay, si bro, kaya si sis, ang mag-opening prayer. Ba't ako? Siya na lang. Isang kinakatakutan pa natin pag-pray, ano? Kapag halimbawa, kapag may sipon or ubo, pag-pray mo naman ako, okay, kayang-kaya ko yan. Cast out. And then inom ka ng inisip para sure yung paggaling, ano? Kayang-kaya natin. Pero kapag mga bingi, pilay, ano? Kahit cancer, ano? Ay, hindi pwede sa akin yan, pang pastor yan eh. Ano? Inaaliyan ng demonyo, katulad ng nabasa natin, ay kayang-kaya ni Pastor Christian. Ano? Yakang-yapang pastor lang yan, you know? Hindi natin kaya. Sometimes we are afraid even to pray. Bro, bulag eh. Bulag yung pag-pray ko eh. Kapag pinag-pray ko yan, paano kung hindi siya makakita? Ano? Paano kung hindi siya nakakita? Baka mapahiya naman ng Diyos. Ang dami nakakita, oh. Pag pinag-pray ko yan tapos hindi nakakita, baka mapahiya ang Diyos. Kapatid, hindi mo trabaho proteksyonan yung reputasyon ng ating Panginoon. Amen? Ang trabaho mo lang ay maniwala na kayang gawin ng Panginoon yun. Amen? It's not our job to know how it works. It's our job to believe that God can do it. Amen? It's not your job, Chingo. Pati ba naman yan tinatrabaho mo dahil wala kang work? Huwag naman. Ayan. Sometimes, ang dami nating excuses kaya hindi tayo makapag-serve kay Lord or makapagpatayo ng sarili nating business. Ang dami nating excuses. Is it possible kaya mga kapatid na yung mga umahad lang sa pag-upgrade ng buhay natin or ng buhay mo, ano, ay hindi ang mga bagay na nasa paligid mo? But the things na nakakahadlang sa iyo is the things that are within you. Your fears, your doubt. Amen? Pagsabi nga sa katabi mo, ikaw yung topic kayo, sa pool ka. Sa pool ka yata. Minsan kasi pinipili natin yung feelings, yung reality, yung mga facts na nakikita natin. Amen? Mas pinipili natin yung logic. Amen? There's no way you can win. Ang sabi ni Satan, there's no way nagagaling ka. There's no way that you are forgiven. That you are forgiven. There's no way na magiging success ka. Sabi ni Satan sa iyo, there's no way. Ano? Tingnan niyo yung facts, oh. Undergraduate ka, paano ka magiging successful? Di ba? Look at your finances. Wala ka ng pag-asa sa buhay. Sabi nga, ano? Oh, hindi ko dinay-deny. Itong reality na wala akong pera ngayon, ano?
But I'm using this reality to stir up my faith in my heart. Someday, ibibless tayo ng Panginoon. Dahil hindi ako naniniwala lang sa feelings ko, pero naniniwala ako sa ating Panginoon. Ano ba ang sinabi ng Diyos sa'yo? Ano ba ang sinabi ng Diyos sa akin? Ano ba yung mga promises ng ating Panginoon sa'yo? Amen? At ang sabi ng passage na binasa natin kanina, mga kapatid, remember the story? Binasa po natin passage kanina. Amen? Ang sabi po doon, tinry ng tatay na dalhin ang kanyang demon-possessed na anak kay Jesus. Si Jesus on that time, nasa Mount of Transfiguration siya. Nasa bundok ng Transfiguration. Sabi ng tatay sa mga disciples, pwede ba makita si Jesus? Possess kasi ng demon yung anak ko. Amen? And probably, imagine ko lang to Sabi siguro ng isang ng mga disciple or isa man sa kanila, akin na, dalhin mo sa akin yan. Dalhin mo sa akin yung possess mong anak. Wala si Jesus dito but I can handle it. Halika. Siguro, nung paglapit ng bata sa kanya, amen? Ang sabi ng isang disciple sa kanya, gusto niya pagalingin yung bata Akin na, I can handle it. Wala si Jesus Sabi siguro sa bata, cast out! Out in Jesus' name! Out! Out! Wala pa rin Ganun pa rin yung nangyayari Nagpagulong-gulong pa nga At habang nagkakagulo sila, dahil hindi mapalayas yung demonyo, bumaba si Jesus sa bundok at ang sabi ni Jesus nung nagkakagulo, anong kaguluhan to? Anong kaguluhan yan? Sabi ng tatay, dinala ko po yung anak ko rito para lumaya at gumaling. Pero ganun pa din po, possess pa rin po yung anak ko Sabi ganun. Sabi ni Jesus, bring it to me. Gaano nakatagal yan? Since he was a little boy. Naniniwala ba kayo mga kapatid na since he was a little boy, kaya niyang pagalingin ng ating Panginoon yun? Amen? In essence, ang sabi ng tatay, this was the reality. He is possessed at matagal na siyang ganyan. At ang sabi ng tatay, Lord, I need your help. Lord, I need your help. I need your mercy. If you can. If you can. I need your help. I need your mercy. If you can. If you can. Sabi ni Jesus, anong if you can? Everything is possible to those who believe. Tapos biglang naiyak yung tatay. I do believe, Lord. Baka kasi hindi pagalingin Kaya naiyak siya lang. Umiyak lang na siya agad Baka hindi pagalingin I do believe, Lord. Biglang na naniwala But help me to overcome my unbelief. Yun po ang sabi. I believe, but help me to overcome my unbelief. Is it possible mga kapatid na kahit pastor or diehard Christian, hindi sila immune na magkaroon din ng doubt or dalawin sila ng doubt or fear sa kanilang mga puso, kanilang mga buhay. Amen? Na kahit matagal ka ng Kristiyano ay dinadalo ka pa rin ng takot at pagdududa. Your lips says, I believe. I believe, Lord. Kahit kapag nagpipray tayo, I believe. But your action says, I don't believe. Amen? Hindi kaya mga kapatid na minsan ine-expect natin na gumawa ang Diyos na hindi naman niya ipinangako. Ulitin ko po. Hindi kaya mga kapatid, minsan ine-expect mong gumawa ang Lord pero hindi naman niya ipinangako. Amen? Or minsan nag-expect kang gumawa ang Diyos pero hindi ka naman naniniwala. Hindi mo naman pinagpipray yung inihiling mo yun. Hindi ka naman nananalangin. Nag-expect ka ng miracle, ng breakthrough, ng level up, ng upgrade life, pero hindi ka naman naniniwala. Bakit kasi natin inaasahan ang mga bagay na hindi naman niya ipinangako? Amen. Ako po mga kapatid, hindi naman po sa pagmamayabang, nabasa ko na po ang buong Bible, pero hindi ko po nakita doon hindi ko po nakita na ipinangako na ang lahat na hindi naman po niya hindi ipinangako na ang lahat ng expectation mo ibibigay ng Diyos. Hindi ko po nabasa 'yon. Hindi lahat ng pangako mo ibibigay ng Panginoon sa iyo. Amen. Wala po sa Bible 'yan. Pero ipinangako ng Diyos, natutuparin niya ang lahat ng kanyang mga pangako. Yun po yung mangyayari. Amen. Halimbawa, nag-expect ka na gumawa ang Lord,
Nag-expect ka na gusto mo maging isang bilyonaryo. Amen? Natawa si bro yan. Para si bro, si Brother Winston. Nag-expect ka na someday maging bilyonaryo ka. Na kaya mong bilhin lahat ng mga nasa loob ng mall. Or kahit bilhin mo na yung buong mall, kaya mong bilhin. Ano? Amen? Nag-expect ka ng ganon. Pero naniniwala ako na hindi ka, mga kapatid, pero ako naniniwala hindi ka dadalhin ng Panginoon, amen, ng Diyos sa isang posisyon na hindi mo na siya kakailanganin. Amen. Kasi ang gusto ng Diyos, nakadepende ka lagi sa Kanya. Kung sobrang yaman ka na, kaya mong bilhin pati mall, paano mo matetest na God will provide? Right? Gusto ko kayong i-challenge mga kapatid. Bakit hindi po natin tignan ang the same giants, the same problems na nasa harapan po natin, in a different angle? Nirereklamo mo yung boss mo, pero baka pwede mo naman tignan na yung other side na yung mga ginawa niyang mabubuti sa iyo. Amen? Look at it in a different angle. Dahil kapag tinignan mo yan in a different angle, you will appreciate that God is good. God is moving. If we look at your marriage in a different way, if you look at your salary, dahil mababa ang sweldo mo, look at it mga kapatid in a different way. Na malaki ang sahod mo nito pero sa Pinas hindi mo kikita yan. Amen? And maybe you will start realize that your God is good sa buhay mo. At minsan hindi man binabago ng Diyos ang sitwasyon na kung anong meron ka ngayon. Sa relationship, sa family, sa finances at sa work mo. But I hope mga kapatid, God will change your perspective. Amen? Na kahit mamaya lalabas ka ng church na ito, paglabas mo, oo, may problema ka pa rin. Pero meron kang gantong kaisipan. God will provide, God will heal, God will protect me. Amen. You have a different perspective. Naintindihan po ba natin mga kapatid? At sa story po ni Prophet Elisha, sino po nakakilala kay Prophet Elisha? Alam po, na-share na ko na po ito sa coffee shop. Sa story po ni Prophet Elisha sa Bible mga kapatid, on that time, si King Aram, si Haring Aram, ay galit na galit po sa kanya. Galit na galit si Haring Aram kay Elisha. Amen? Pero ang pinagtataka niya ni King Aram, na sa tuwing lulusubin nila yung Israel, laging nalalaman ng mga Israelites yung mga pag-ataking gagawin ng mga ni King Aram. So ang hinala niya, merong spy sa bansa ko, sa kingdom ko. Merong spy, may espiya. Sino ang nagsasabi ng mga plano natin, para atakihin natin ang mga Israelita? Sino ang nagsasabi nun? And then they figure out, si Prophet Elisha pala yung dahilan. Amen? Dahil diretso kasi yung ugnayan niya sa ating Panginoon, on that time, at sinasabi ng Diyos yung mga susunod na gagawing atake ng mga kaaway sa kanila. So si Elisha pala ang susi kung bakit nalalaman nila ang mga atake. Ngayon, ang sabi ni Haring Aram, ni King Aram, on that time, ang sabi niya, gusto kong mamatayan si Elisha na yan. Gusto kong mamatayan. Sabi nga ni King Aram. So ang ginawa ni King Aram, nagpadala siya ng libo-libong mga soldiers, amen, para patayin lang ang nag-iisang propeta. Thousands of army para patayin lang ang iisang propeta. Isang propeta. Kaya wag na kayong magtaka mga kapatid, kapag marami ang mga maatake sa buhay mo. Amen. Kasi gusto talaga ng kaaway ni si Satan, pabagsakin ka. Ayan. Kung kinakailangan buong soldiers niya, dalhin niya sa iyo, para lang bumagsak ka, gagawin ni Satan yan. Gagawin ni Satan yan. Pero kung hindi ka inaatake, magtaka ka. Yun, magtaka ka, amen? Kasi kung walang umaatake sa iyo, hindi ka inaatake ni Satan na kalaban mo, baka kakampi ka na niya. Amen? Kaya magtaka ka, doon ka magtaka. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, congratulations, kakampi ka ng ating Panginoon. Dahil nakakaranas ka ng mga problema, nakakaranas ka ng matitinding problema, inaatake ka. Kalaban tayo ni Satan, kakampi tayo ng Lord. Hallelujah. So si Elisha at si Gehazi, na kanyang servant, nasa isa silang tent on that time. Natutulog sila. At paggising ni Gehazi, siguro mag-inat-inat muna siya. Tapos lumabas siya sa kanyang tent. Pagbukas ng kanyang tent, nakita niya, surrounded sila ng thousands of army. Yun na yung sinad ni King Aram,
Surrounded sila ng napakaraming mga soldiers na kaaway nila. Siguro sa isip ni Gehazi on that time, there's no way we can win. We can win this battle. There's no way. Ginawa ni Elisha, ginising niya si Prophet Elisha, yung kanyang boss. Sabi niya, boss, may malaki tayong problema, boss. Napapaligiran tayo ng maraming mga kaaway, boss. Ano? Ang nangyari, paglabas ni Elisha, nakita nga niya, surrounded nga sila ng mga army on that time. Surrounded sila ng mga kaaway on that time. Pero ang sabi ni Elisha kay Gehazi, si Gehazi mga kapatid, servant niya yan, servant. Ang sabi ni Elisha, yung propeta, kay Gehazi na servant niya, don't worry. Huwag kang mag-alala. Mas marami ang army ng Diyos compare sa kanila. Ayan. Wait lang. Bago po kayo mag-even mga kapatid. Ang sabi ni Gehazi, saan? Puro kalaban yan eh. Wala akong nakikitang iba. Lahat kay King Aram yan. Dalawa lang tayo dito, boss, oh. Ay, ganun, ano. Sabi ni Elisha, tumingin Elisha, Lord, dito ha. Si Elisha, hindi siya tumingin sa mga kaaway. Hindi niya kinausap yung kalaban. Ang sabi niya, Lord, amen? Hindi niya kinausap yung problema. Kaya kayo mga kapatid, kapag may problema kayo, huwag niyo kausapin yung problema. Baka mabuang lang kayo diyan. Baka mabaliw lang kayo diyan. Huwag niyo kausapin yung problema. Kaya kapag kayo may problema, kausapin niyo lang ang ating Panginoon, Lord, di ba? Amen. Ganun po yung ginawa po ni Elisha. Sabi ni Elisha, Lord, tingnan ito ha. Sabi niya kay Gehazi, Lord, open his eyes. Hindi ko pa ha. Lord, open his eyes. Ibig sabihin pala, may nakikita si Elisha na hindi nakikita ni Gehazi. Amen. Lord, open his eyes. At ang sabi ng scripture mga kapatid, the Lord opened Gehazi's eyes. At pagbukas po ng mata ni Gehazi, nakita po niya, surrounded din po pala ng thousands of angels of army ang mga nakapaligid sa kanila ng mga kaaway. Yun po pala yung nakikita ni Elisha na hindi po nakikita ni Gehazi. So mas marami nga pala. So kung aatigin man sila, may mauna ng aatake sa mga kaaway. So yun po ang mga kapatid. Amen. Ang challenge ko po ito sa inyo mga kapatid. Ang ipag-pray po niyo po lagi, open my eyes. Open my eyes to see. Amen. Kung nawalan man ako ng trabaho, Lord, open my eyes. Kung may nawala man sa mga family ko, Lord, open my eyes to see. Ano po ang purpose nito? Ano? Kasi ang gusto lang po kasi natin mga kapatid, kapag may problema po tayo, tumakas, way out, kasi hindi mo na kaya yung problema. And that's natural mga kapatid. But we don't live in natural. We live in supernatural. Amen. And say, Lord, open my eyes. Let my faith arise. Amen. Parang si Lord, may nakikita siya kay David na hindi nakikita ni Haring Saul. Yung kanina may nakikita ang Lord kay David na hindi niya nakikita kay Haring Saul. Para kay Haring Saul, mga kapatid, kaya si David ang pinili niya para lumaban kay Goliath. Wala nang choice eh. Tama? Hindi siya yung best choice, pero wala nang choice. Pero sa mata ng Lord, si David lang ang number one choice on that time. Kasi nga naman, kung espada walang laban si David, suntukan, no match din siya. Amen? Kung hindi pwede ang espada, hindi pwede ang suntukan, tara kaya natin yung slingshot. Sino nakakalam ng slingshot? Paano po yun i-demonstrate? Ano po yung slingshot? Tirador. Ba't parang nakita ko sa ibang yung pag yung slingshot ng kasi parang hindi wala pa ganun yung araw eh. Modern na. Pero ang slingshot na pag nakita ko sa old na pag ganun siya. Pero ganun siya sa tirador sa doon nakakapit yung So yung slingshot, try na kaya natin yung slingshot. Same Goliath, different weapon. Amen? Same problem, different weapon. Different perspective. At kung ako lang si David mga kapatid ang iniisip ko, ayos, ang laki-laki mo Ayan. Mas malaki ka, mas okay yan. Dahil kung mas malaki ka, mas malaki ang target ko,
mas bihira ako magmintis. Mas bihira ako magbimintis. Mas madali kang tamaan. Same Goliath but different perspective. Kung malaki ang target, mas malaki ang chance sa tumama. So I will choose faith always. Amen? Kaya we need to fight this battle. Kung gusto mo ng breakthrough, kailangan maniwala ka. Kung gusto mo ng success, dapat may sacrifice. Amen? Kung gusto mo ng miracle, kailangan matuto ka manalig at sumampalataya sa ating Panginoon. And say, Lord, increase my faith. Amen. Sa Kanya mo lang iangkla ang pananampalataya mo. Sa Kanya mo lang iangkla ang iyong pananampalataya. Increase my faith, Lord. And for the last time, mga kapatid, meron po akong isang panalangin sa ating Panginoon. This is deep. Galing po ito sa aking puso. That time will come, hindi man siya sa ngayon mangyayari. Ano? Sabihin na natin, hindi pa ngayon, maybe in the nearest future. Ano? Mas lalawak pa ang space na kinalulugaran natin ngayon. Mas lalawak pa yan, mga kapatid. At mas madami pa ang taong nakaupo dyan. Kung lolobin ng Lord, siguro nasa 100 plus siguro. Nasa 100 plus. Amen. Oh, you have little faith. May nakikita ako, natatawa ko. Oh, you have little faith. Ano? It's funny now. Nakakatawan siya ngayon. Until it works. Amen. Tayo lahat po ay tumayo, mga kapatid, at manalangin. Let's pray. Amen. Hallelujah, Lord, Ama, sa mga oras ito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na amin po napakinggan sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan po sa bawat isa. Lord, thank you po, Panginoon, dahil minsan dumarating po kami sa mga problema, matitinding mga problema, giant problem, Panginoon, mountains problem, Panginoon, sa aming mga buhay. But Lord, we choose to believe. We choose to have faith on you, O God, rather than to have fear and worry, Panginoon, sa mga problemang ito. Lord, ang dami po namin natutunan sa araw na ito at alam po namin na kinausap mo ang bawat puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Mga Panginoon, ay naging challenge po ito sa amin at magamit po namin ito sa pang-araw-araw na aming pamumuhay upang maging isang tunay na pagpapala na po ito sa aming mga buhay, Panginoon Lord. Salamat po na marami sa araw na ito. Ikaw lang po siyang maitaas, Panginoon, at mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.